everyone, it's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Ating video for today ay para pa rin sa ating mga SSS members dyan, lalong-lalo na po yung mga members natin kay SSS na malapit na pong magpensyon. Yes, na-check nyo na ba ang inyong records with SSS, guys? Wala bang mali sa inyong first name, inyong middle name, last name, at ang inyong date of birth? Ako, siguraduhin nyo pong walang mali sa inyong records with SSS dahil meron akong i-share sa inyo guys na comment ng isa sa ating mga viewer at itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, "Hello po, may tanong po ako tungkol po sa SSS ko, marami pong mali. Date of birth at spelling ng apelyido. Ako po. 88 months na ang contributions ko. Nag-stop ako ng hulog noong year 2008. And tanong ko po, paano ko po ito maayos upang makapagpatuloy? Naisip ko po sayang din po ang 88 months na contributions ko. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice at matulungan niyo po ako. Maraming salamat po." So itong nag-comment sa atin guys, na-replyan ko na rin naman to kung anong dapat niyang gawin. So ang advice ko sa kanya talaga, bumisita siya sa SSS at si SSS ang magsasabi sa kanya ano yung mga supporting documents na kailangan niyang i-provide para makorek yung mga records niya with SSS. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga SSS members, lalong-lalo na po doon sa mga member ni SSS na matatagal na, yung malapit ng mag-senior citizen, malapit ng mag-pensyon. Dahil sa time kasi nila, no, yung mga old member ni SSS, hindi pa uso sa kanila yung digital. Kaya hindi nila nakikita online ang kanilang records. At nung time din na yon, yung mga members natin, basta lang din yan mag-contribute without checking first kung tama ba yung records nila with SSS. Kaya guys, doon sa mga members dito, especially po lalong-lalo na, noon sa mga malapit na pong mag-pension guys, kung wala kayong SSS online account, gumawa kayo ngayon. Dahil doon po sa SSS online account guys, makikita nyo yung full name nyo doon at check nyo kung wala bang mali sa spelling. Makikita nyo ang date of birth, makikita nyo ang mga contributions, makikita nyo ang mga payments nyo sa inyong loans. Para once na may nakita kayo sa records nyo guys, ay, mali yung spelling ng first name ko, mali yung spelling ng last name ko, magagawa nyo agad ng paraan yan to correct with SSS. Dahil ang hirap nito guys, katulad nito si ma'am, 88 months na siya and senior citizen na rin, no? Katulad nito, kapag mag-senior na kayo guys, tapos doon nyo pa aayusin yung mga problema nyong record sa SSS guys, kayo talaga ang mahihirapan doon. Kayo ang kawawa. Siyempre senior citizens na kayo, tatama rin na kayong maglakad ng mga documents na hiningi sa inyo ni SSS para lang maayos yung records nyo. Kaya ngayon pa lang, habang malakas pa kayo, i-double check nyo na ang records nyo with SSS. At kapag pumunta kayo sa SSS guys, para lang makita yung mga records nyo, kung tama ba yung mga details, you also have to make sure, pati yung beneficiary nyo, i-check nyo ha. Yung status nyo, kung na-update nyo ba yan, married, single, okay? Ang dami nga ditong mga nagko-comment mga tinatamad ng mag-ayos sa mga documents with SSS. Yung mga hinihinga ng supporting documents, tinatamad ng mag-ayos. So kapag darating kayo guys sa ganyang point guys, natatama rin na kayo mag-ayos ng inyong documents, sayang. Sayang yung mga contributions na pinaghirapan nyo. Tapos hindi nyo lang din makukuha kasi hindi nyo ipoprovide yung documents na hiningi sa inyo ni SSS. Kasi example natin dito guys, itong nag-comment na meron siyang 88 months contribution, tapos senior na siya ngayon. Paano kapag tatama rin siyang i-provide yung hiningi sa kanya ni SSS na documents para makorek ang kanyang maling spelling at ang kanyang maling date of birth? So kung tatama rin siya, sayang naman yung 88 months na contributions dahil hindi talaga yan ibibigay ni SSS guys kapag ang iyong documents na pinaprovide sa kanila ay hindi match sa kanilang records. Kaya dapat ayusin niyo po yan. Okay po, sa ating mga SSS members, this is a gentle reminder guys. So nasa inyo pa rin yan kung susundin nyo yung payo ko. Dahil sabi ko nga, mas mahirap pong mag-process at mag-ayos ng inyong records with SSS kapag kayo ay senior citizens na. Dahil hindi naman natin alam kung malalakas pa ba kayo nun. Diba? Kaya ngayon pa lang, habang malakas pa po,
double check your records with SSS, kung tama lahat ng mga details nyo na nandoon. Para pag dumating yung time na mag-apply na kayo ng retirement, ng lump sum or pension, walang problema sa inyong maging records with SSS. Marami dito sabi nila kapag nag-apply na raw ng retirement with SSS pahirapan. No. Actually guys, maraming mga pensioners na nag-file online lang, SSS online at na-approve po sila guys. Kasi ibig sabihin, maayos ang records nila, walang problema. Alright? So that's all for our video for today sa ating mga SSS members. Huwag niyo pong baliwalain ang payo ko ngayon. Baka darating yung araw pagsisiyan niyo yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.